Maopay adlaw ha aton nga tanan. Ako nga yan, Jimwil Bingwar. In English, melong. Maraot la, pero guwapo. Char. Litaw, yan ang ngayon yan, law. Maghimo kita ahid expansion, hanamon kurungan. Kaya mo na ang nagkakamagtay nga si mo. Tolo na ada namatay nga si mo. Overcrowding na kasi, didihin amon kurungan. Kaya, gagawa kami ngayong araw ng expansion ng kulungan. At makikita nyo ang resulta mamaya. Ang apakaganda at apakaangas talaga. Dahil marami kaming sisiyo, over 200 ata ang sisiyo namin. Bago natin ipagpatuloy ang ating vlog, shoutout nga pala kay Gerson G. Ubing. Ay, hindi. Gerson L. Ubingwar. Shoutout siya, kaya shoutout sa'yo, Gerson L. Ubingwar. Na sino mang magpapa-shoutout, ilagay nyo lang #pa-shoutout Milong TV. At isa-shoutout ko kayong lahat dito sa ating vlog. Ngayon, nandito na kami sa labas. Inilalagay na namin yung screen or pokot. Kahit mahirap, ay okay lang. Kasi ang resulta ay maganda naman. Karamihan kasi sa atin, yung mga pangarap natin at mga dreams and goals natin sa buhay ay nawawala. Dahil sumusuko tayo. Kahit anumang mga pagsubok natin sa buhay, kahit anong challenges, failure, problems, big problems, kahit ano pa man yan, sana wag tayong susuko. Kasi karamihan sa atin, sumusuko sila kaya hindi nila yun naaabot. Hindi nila nakukuha yung mga pangarap nila sa buhay. Dahil sumusuko sila, wag lang tayong susuko. Tuloy lang tayo. At makakamit din natin yung mga pangarap na ating inaasam. Yung tagumpay na ating inaasam. Dahil walang sino mang tao ang walang problema dito sa mundo. Kaya tuloy lang tayo. Wag tayong susuko. Kahit ano pang problema or malalaking problema yan, harapin lang natin. Karamihan kasi sa atin, maliliit lang na problema. Hindi naman gaano kalaking problema, iyak kaagad tayo. Suko kaagad tayo. Huwag tayong susuko. Kahit anong problema pa yan, harapin lang natin at huwag nating susukuan. Kasi darating ang araw na makakamit din natin ang mga problemang makakamit din natin yung mga pangarap natin sa buhay. Malalampasan din natin yung mga problemang pinagdadaanan natin. Kasi lahat naman tayo, nagdadaanan natin yung mga problema, mga malalaking problema. Kaya huwag tayong susuko. Tuloy lang. Akala natin tayo lang yung may problema, pero hindi. Hindi nyo ba alam na yung mga successful na tao, na yung mga mayayamang tao, ay mas malalaki pa ang problema, mas malalaki pa ang kanilang ginagampanan o sinusolusyonan ng mga problema kaysa sa atin na mahihirap lang? Hindi nyo ba alam yun? Hindi nyo ba na-realize na dahil mayaman sila, marami silang ginagampanan, marami silang ginagawa sa araw-araw nila. Mas malaki pa ang kanilang problema. Mas malaki ang stress na kanilang pinagdadaanan. Hindi niyo ba alam yun? Kaya nila nalalampasan yun ay dahil nagkakaroon sila ng long-term solution. Hindi sila bumabase sa short-term solution. Bumabase sila sa long-term solution. At sinusolve kaagad nila ito. Hinaharap lang kaagad nila ito upang matapos na ang mga problema
para yung isang problema naman yung solusyonan nila. Kaya huwag tayong susoko. Harapin lang natin yung mga problema natin. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung nasan ka man na sitwasyon ngayon, okay lang yan. Pagsubok lang yan. Challenges lang yan. Huwag ka lang susoko. Panindigan mo yung mga problema at challenges na nangyayari sa'yo. Dahil hindi mo alam, way yan, paraan yan, upang maging matatag ka. Sinusubok ka lang ng Diyos at ng panahon. Kung matibay ka ba o hindi. Kung matapang ka ba o hindi. Well, pag matapang ka, o kaya ay matibay ka dito sa mundo, mananaig ka. Pero, pag sumuko ka, wala ka. Lugi ka. Luging-lugi ka. Talo ka pa. Yes, may mga problema. May mga challenges. Hindi naman ibig sabihin nun hindi natin papansinin yun. Pansinin natin yun. Kimkimin natin yun. Pero, wag tayong mananatili sa mga problema at challenges na yun. Gawan natin ang solusyon. Para, in a long term, hindi na natin problemahin yun. Kasi pag hindi mo sinolusyonan yun, dahil dito sa mundo, parami ang problema habang tumatanda tayo. Parami ang ating obligasyon sa ating pamilya at sa ating sarili. Kaya, susolusyonan kaagad natin dapat yung ating mga problema. Maraming klaseng problema. Iba't ibang klaseng problema dito sa mundo yung ating kinakaharap. Pwedeng sa bahay, pwedeng sa paaralan, pwedeng sa relasyon, o kaya naman sa sarili lang natin. Madami. Karamihan sa atin ngayon ay hirap na, lugmok na. But, hindi nyo ba naaalala na dati, yung sitwasyon na yan, kung ano man ang mayroon ka ngayon, kung ano ka man ngayon, hindi mo ba naaalala na dati, pinangarap mo lang yan. Tapos ngayon susuko ka. Konting problema lang, iiyak ka. Huwag kang iiyak, huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang sa pangarap mo dahil challenges lang yan. Sinusubok ka lang ng panahon at ng tadhana. Look, may iba naman sa atin na nagiging masaya na lang sa paaralan. Nagiging masaya na lang sa kaibigan nila. Kasi yung problemang pinagdadaanan nila sa bahay o sa pamilya is malala na. Hindi na ma-solve ng kanilang pamilya. Laging maingay at laging mainit sa loob ng bahay. Mapapayo ko lang, kung kaya mong isolve yung problema bilang anak, isolve mo yung problema. Mag-meeting kayo ng isang pamilya ninyo, buong pamilya. Kaya nyo yan. Dahil sa pag-uusap lang, kayang masolve yung problema. Karamihan kasi sa atin, dahil sa naiinis sila at naiirita, hindi na lang nila pinagsasabihan o hindi na lang nila ginagawa ng paraan. Kausap lang, kausapin mo sila. Huwag kang mag-alangan. At darating ang panahon, magkakasundo din kayo. Magiging masaya din ang pamilya ninyo. Di lang mahihirap. Dapat huwag tayong susuko.
Dahil iba-iba yung sitwasyon na mayroon tayo. Bawat tao, iba-iba yung sitwasyon at problema ang pinagdadaanan natin. Lubing-luwi tayo kaysa sa mga mayayaman. Yung mga mayayaman ay mas madali nilang masolve yung problema nila kaysa sa atin. Kasi may pera sila. Tayo, wala tayong pera. Tatag lang ng loob at diskarte. Yung dapat ay gamitin natin. At one of the most powerful weapon in this world is yung pagtutulungan. Yung pagtutulungan nyo ng pamilya ninyo or kaibigan man yan o kung sino man yan. Pagtutulungan is the most powerful in this world. Kung wala kang katulong, luging-luwi ka. Pero wala ding ibang tutulong sa sarili mo kundi ikaw lang. Diba? Pero paano pa kaya kung ang pamilya ninyo ay broken family? Ano ang mafe-feel mo? Diba? Sino pa kaya ang magko-comfort sa'yo? Sino pa kaya ang tutulungan? Parang wala kang katampil dito sa mundo kapag ganyan ang sitwasyon mo. Pero okay lang yan. Alalahanin mo lang yung mga pangarap mo sa buhay. Yung mga gusto mong gawin sa buhay. Kung pwedeng ma-solve yung pagiging broken family ninyo, isolve nyo yan. Dahil pasalamat kayo. At kung buhay pa yung mga magulang ninyo, pasalamat kayo at buhay pa sila. Ako nga wala nang tatay, nanay na lang. I'm very very thankful na buhay pa yung nanay ko. Shoutout niya pala sa nanay ko, si Eugene G. Ubingwar. At sa ate kong si Zika G. Ubingwar. Thank you sa suporta ninyo na ginagawa sa amin mga kapatid. Dahil kahit anumang hirap ng buhay, tuloy-tuloy lang tayo, huwag tayong susuko. Kaya natin ito. Kung kayang isolve ninyo yung mga problema nyo sa buhay, yung pagiging broken family nyo sa buhay, solve nyo yan. Habang mabubuhay pa yung mga pamilya na yung mga magulang ninyo. Dahil pag namatay na sila, dyan kayo magsisisi. Pagsisisihan nyo na hindi nyo inayos yung problema ninyo nung nabubuhay pa sila. Kaya habang buhay pa sila, dapat magsama-sama kayo ng masaya. Para hindi mo pagsisihan sa huli. So ito na guys, tapos na pala yung ginawa naming expansion sa aming kulungan. At ito yung resulta. Napakaganda. Napakaangas. Ang ganda ng nagawa namin ngayong araw. Super thank you sa mga tumulong. Shout out kay Kuya Minong. Shout out sa inyo kay Kuya Minong, kay Kuya Onggo. Shout out. Thanks sa pagtulong nyo. At ito, tapos na kami. Pinakikita ko na lang sa inyo yung labas at yung kabuuan ng nagawa namin na kulungan. Expansion ng kulungan namin dito sa aming farm, Win and Pearl Integrated Farm. I hope nagustuhan nyo yung video natin. Paki-follow lang sa ating Facebook page at pakipindot yung link sa itaas na sa ibaba na aking logo. Subscribe nyo yung YouTube channel natin. Thank you sa panonood. Salamat, goodbye, and God bless.